Ito po ang ating edisyon ng maiksing komentaryo ni Enzo Recto. Bibigyang komentaryo po natin itong sinabi ni Senator Bongo. Sabi ni Bongo, ayaw daw palitan ni President Duterte si DOH Secretary Duque. Kahit na daw ito ay maraming mga kapalpakan o pagkukulang sa dahilan daw na nasa gitna tayo ng laban sa pandemic. At bagamat daw may mga pagkukulang ito, pinatutulungan na lang daw ito sa mga iba't ibang retired military generals na miyembro ng gabinete ni Duterte. Itong ganito pong pahayag ni Senator Bongo ay nagpapakita kung gaano talaga kainutil ang approach ng gobyernong ito sa kinakaharap nating COVID-19 pandemic. At ito nga po ang nakakalungkot dyan. Pinapakita nito ang mga maling direksyon, ang maling priorities, at ang maling pamamaraan ng pagharap ng gobyerno sa problema sa COVID-19 pandemic. Una, matagal na nating sinabi, ang problema sa COVID-19, ito ay isang pandemic, isang pandemya. Hindi ito problemang militar, hindi ito military problem. Medical problem ito problema sa health, sa kalusugan. Dahil problema ito sa kalusugan, dapat ang nagiging mayor dito, para sa pagharap dito, ay mga health officials. Kaya dapat, kung bubuo ang gobyerno ng task force, yung tinatawag nating interagency task force, bagamat na okay lang na may miyembro dito ng mga pulis at military, pero dapat ang malaking komposisyon nito, dapat ang maraming miyembro nito, at dapat ang head nito ay isang health official. Ay sa atin, nang pagbuo si Duterte ng Interagency Task Force, ang linagay niya sa IATF, mga retired military generals. Ang head ng Interagency Task Force laban sa COVID, si retired General Galvez, dating AFP Chief of Staff. At kasama niya rin dito, si DND Secretary Lorenzana, si DILG Secretary Anyo, na mga dating retired generals. Secretary Bautista ng DSWD, na retired military general din. Totoong miyembro dito si Duque. Pero ano ba ang boses ng ng iisa lang na miyembro? Health official siya dapat ang magdala ng tiyempo. Pero hindi. Ang ginawang head ng task force ay isang retired general. At napapaligiran si Duque ng napakaraming retired generals. So anong inaasahan mong magiging linya ng pag-iisip? Ano bang maiisip ng mga retired military generals para maharap ang COVID-19 pandemic? Kaya ang naging approach ng gobyerno sa problema sa COVID ay panay quarantine, panay lockdown, panay paghihigpit, panay curfew, panay paghihigpit sa movement, sa galaw ng mga tao, sa mobility, pag-restrict ng pagbabiyahe, travels, panay pagbabawal, panay restrictions. Hindi po natin sinasabi na mali yun. Hindi natin sinasabi na hindi kailangan ang quarantine, na hindi kailangan ang lockdown. Hindi natin sinasabi na hindi kinakailangang kontrolin ang movement o galaw ng mga tao o ang mga biyahe ng mga sasakyan. Kailangan yun. Pero bahagi lang yan ng buong approach para solusyonan ang problema. Bahagi lang. Para makontrol yung pagkalat ng COVID, ng virus, ng SARS-CoV virus. Pero ang talagang pinakamayor na bahagi o part ng package para harapin ang problema ng pandemic ay medical. Ibig sabihin, malawakang mass testing, pagtitrace ng mga infected na ng virus at pagtitreat. Kaya nga, di ba, sinabi na, testing, 3 T yan 3 T. Testing, tracing, test at treatment. No? Pagtitest, pagtitrace, at paggamot o treat. Kaya 3 T. Ay itong ginagawa ng gobyerno nila Panay na narinig natin, lockdown, quarantine,
quarantine pass, mga passes, mga pagbabawal, mga restrictions, wala eh. Kinulong lang tayo ng nakaraang ilang buwan. Napakatagal lang nating na nakakulong. Nilimitahan ang mga galaw. Halos hindi tayo nakapagtrabaho, hindi nakapaghanap buhay. Pero wala namang mass testing, walang contact tracing, walang maayos na treatment. Kaya anong nangyari? Wala rin. Ngayon, ilan na? 30,000 na ang kaso ng COVID sa buong bansa. Yan ang makukuha natin na ang mga nakalagay sa ating task force laban sa COVID ay mga retired military generals, hindi mga health officials. Tama nga ang comment ng iba. Sa ibang bansa, virologist, epidemiologist, mga eksperto talaga sa linya ng health o ng kalusugan. Yun dapat ang nagko-command. Sila dapat ang bumubuo ng majority ng officials para mag-confront dito. Pero hindi. Ang inilagay mga retired military officials. Si Doke ay member, pero hindi siya ang nagdadala ng tiyempo. At malala pa, yung health official na nakaupo doon sa task force ay ineffective pa rin. At inutil din. Si Doke na nga lang, ang health official na nandoon, inutil pa, palpak pa. Napakaraming kapalpakan. Ngayon, mayroon namang advisor, si Doke, yung task force, yung National Task Force on COVID, si Dr. Liacchon. Dahil lang nagbuboses ng kanyang mga observations, nang nakikita niyang mga mali sa nagiging takbo ng approach ng gobyerno sa COVID-19 pandemic, tinanggal pa. So ano na talaga ang direksyon ng ating COVID-19 pandemic task force? Wala. Sa totoo na po, ito ang nakakalungkot. Wala na talagang direksyon ang pagharap ng gobyernong ito. Ano na lang tayo nagbibilang na lang araw-araw ng mga panibagong cases, ilan ang namamatay, naghihintay na lang. Tanggap naman ni Duterte, naghihintay siya ng vaccine. Ay paano kung dumating yan 2021, kalagitnaan ng 2021 o kaya 2022? Ano na lang mangyari sa atin? Yung matagal nang tinatarget na flattening the curve, wala. Na-flatten na ang budget, naubos na ang budget. At sige pang utang ng utang. Wala naman tayong nararamdaman na kagaanan. Napakaraki na ng budget na ibinigay dyan sa COVID na yan. Marami ang nagrereklamo, hindi naman sila inabot. Mayroon mga nabigyan, pero marami rin ang mga hindi nabigyan ng assistance o ayuda ng gobyerno. Napakalaki na ng budget, sige pang utang ngayon. Ito na ang napakalaking utang na inabot ng ating bansa. At plano pang umutang ng napakarami. Pero wala namang mass testing, walang contact tracing, walang treatment. At ang iniisip ng mga congressman, alam po ba natin yung kanilang pinag-uusapan sa Senado na stimulus package at yung cures, yung kanilang programa para makabangon ng ekonomiya? Build pa rin. At anong ibig sabihin ng build? Infrastructure projects pa rin. Paggawa pa rin ng mga kalsada, mga tulay. Build. Ang programa ng mga congressman na pinagkakaabalahan. Bakit? Kasi alam nilang kahit pa may COVID, tuloy dapat ang mga project sa kalsada kasi doon sila kikita ng malaki. Lalo pa, nalalapit na ang election sa 2022. So napapansin po ba natin? Walang direksyon ang approach ng gobyerno sa COVID-19 pandemic. Mga retired military generals pa rin ang nagdadala ng tiyempo. Palpak si Doke. Yung mismong private na doktor na nag-a-advise sa kanila na nakakatulong sana, nagbibigay ng kanyang constructive na criticism, tinanggal pa si Dr. Liacchon. Wala na. Sana tayo papunta. Utang ng utang, napakalaking budget ang binibigay, hindi naman gagamitin para sa mass testing, contract tracing at treatment. Gagamitin sa build, pagpapagawa ng mga kalsada. Dahil doon sila kikita ng malaki. Doon sila makakaipon ng malaki para sa eleksyon sa 2022. Samantala, tayong mga mamamayan, hindi na natin alam kung anong gagawin. Sinabi na ng gobyerno, sinabi na ni Doke, yung mga wala na sa quarantine, wala nang matatanggap na ayuda. Ang mga manggagawa na gustong pumasok sa trabaho, nahihirapan dahil walang masakyan. Hindi naman pinapayagan yung mga driver na mamasada.
Wala na. Ang mga maliliit na negosyante, marami nang nagsasara. Marami nang nagsasarang mga negosyo. At patuloy pa ang nawawala ng mga trabaho. Maraming mga Pilipino sa abroad, pauwi ng Pilipinas dahil apektado rin ang maraming bansa sa COVID. Pauwi ng Pilipinas. Marami na rin ang namamatay doon ng mga Pilipino. Sa Saudi lang, 280 na ang namamatay na Pilipino. Pinapauwi sa Pilipinas. Nagpadala ng mensahe ang autoridad ng Saudi Arabia sa DOLE official sa Philippines. Sa loob ng 3 araw, dapat iuwi na ang bangkay ng 218 Filipino. Karamihan sa 218 nito, marami dito mga namatay sa COVID. Marami ring mga Pilipino ang stranded na sa Middle East, sa maraming bansa. Wala nang mga trabaho. Kaya, sa mga kababayan natin na nasa ibang bansa, walang hanap buhay, nangangamatay na sa COVID, hindi na iuwi sa ating bansa. Dito sa ating bansa, sa loob ng ating bansa, marami nang walang trabaho, gusto nang umuwi, hindi makauwi, walang masakyan, namamatay na lang. Katulad na nangyari sa kababayan natin na si Michelle Cervantino. Marami. Marami pa ang nawawalan at marami pa ang mawawalan ng trabaho. Ang DLTV, nagbawas na ng halos 400 na manggagawa. Ang mga restaurants, ang mga entertainment businesses, nagsasarado na. Mga hotels, maraming nawawalan ng mga trabaho. At patuloy pa yan, magpapatuloy pa yan sa darating na mga araw. Ang nakakalungkot, walang direksyon ang gobyerno. Kapag nagmi-meeting ang presidente, pinag-uusapan ng COVID-19, sinong nakikita natin? Mga retired generals nandun, nakaupo. Si Bongo, na hindi naman natin alam kung anong papel niya, bakit lagi siyang nandun. Ano ba naman maiko-contribute niya sa pag-uusap tungkol sa COVID pandemic? Ang tanging doktor na nandun ay si Doke, na nakita rin natin na doktor na nga, siya na sana dapat ang magdala ng tiyempo ng problemang ito. Pero ineffective pa rin, inutil at palpa. At ayaw pa rin tanggalin ni Duterte, kahit na marami na ang nagsasabing tanggalin na. Hindi na natin alam kung saan na ba patungo ang bansa natin sa pagharap sa COVID-19 pandemic na ito. Ang nakakalungkot, ang pinag-uusapan dito ay buhay at kamatayan. Maraming mga kababayan natin ang nagkakasakit, mamatay. Namamatay sa COVID, namamatay sa iba't ibang sakit, namamatay sa gutom. At hanggang ngayon, maraming Pilipino ang nagugutom. Maraming Pilipino ang hindi na alam kung paano itatawid ang araw-araw sa buhay. Yan po ang malungkot. Ang problema natin ay hindi na lang COVID. Ang problema natin ay ang ating mismong gobyerno. Wala na tayong direksyon. Hindi natin alam kung ano na ang mangyayari sa ating bansa, kung saan na tayo patungo. Yan po ang pag-isipan natin. Yan po ang maiksing komentaryo ni Enzo Recto.